line bond structure or Kekulé structure, this is a simpler way of indicating covalent bondings. Madali lang yan. So yan yung mga ganyan-ganyan natin kanina. So that's your Kekulé structure. Ganyan, o kaya kay water, no? Ganyan yung Kekulé structure ni water. Okay? So it indicates a two-electron covalent bond as line drawn between your atoms. Ganyan yung, again, ganyan yung representation natin for Kekulé structure, for your line bond structure. Next, we can also draw your chemical structure using condensed structure. That does not show your carbon-hydrogen or carbon-carbon single bond. Instead, no, they are understood. Okay, so if 3 hydrogen is bonded to carbon, we just write CH3, just like this one. Okay, so technically, this molecule is represented as Kekulé structure and as a condensed structure. Okay, sa second molecule, ganun din, Kekulé structure, condensed structure. Kekulé structure, condensed structure. We can condense, no, lalo na pag understood na single bond lang yan. For elements containing hydrogen or compounds containing hydrogen. Understood mo naman na si hydrogen, kaya lang niyang gumawa ng single bond. Okay, and then for skeletal structures, we can assume that the carbon atoms are each intersection of two lines or bonds, and at the end of each line. Okay, for skeletal structure, it does not show the hydrogen atoms that are bonded to carbon. Skeletal structure is only true, guys, for carbon-carbon bonding. For example, we have your propane molecule. So instead of showing it like this, no, so this is the Kekulé structure of your propane molecule. And for the condensed structure ng propane molecule natin, ganyan siya nire-represent. Okay, so this is Kekulé structure, condensed structure. For line bond structure ng propane molecule natin, ganyan na lang siya nire-represent. So para siyang angle. Okay? So understood mo na bawat intersection or bawat end ay carbon. Hindi na pinapakita yung hydrogens. Okay? So again, shows atom other than carbon and hydrogen. This is especially important yung skeletal structure natin for organic chemistry. But for inorganic chemistry, we're mostly going to use your Kekulé structure, condensed structure, and your Lewis structure. Okay? So yan. Again, this is your Kekulé and then condensed. Okay, so ayan, isoprene, ganyan yung kanyang Kekulé structure, then ganito yung skeletal structure ni isoprene. For methyl cyclohexane, don't worry, hindi ka naman niya papakita sa exam, no? That is organic chemistry part of your course. This is just a representation on how you will draw your Kekulé structure and your skeletal structure. Okay, for methyl cyclohexane, ganito yung kanyang Kekulé structure. For skeletal structure, ganito. For phenol, ganito yung kanyang Kekulé structure, tapos yung skeletal structure niya ganito. Okay. So, apply natin yung natutunan natin. Let's count how many hydrogens are present and give the molecular formula of the compound below. So, we are given this compound. Ay, nantok na si Jamil. Nantok na ba, Jamil? Hindi pa naman. Okay, so sabi natin, understood sa chemical or sa skeletal structure na bawat corner is composed of carbon. So this is a carbon. Okay, this is a carbon, this is a carbon, 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 carbon. So wag lang sobra ha. Baka bigla ako makakita may carbon sa gitna. Bawal yon. Okay? Bawal yon. Next, kukumpletuhin natin yung number of hydrogen. So, ang logic behind this is just follow the octet rule of carbons sa dinrawing mo. Okay?
So, ikaw bahala kung saan ka gusto mo mag-start. Saan mo gusto mo mag-start tayo, CJ? Sa kaliwa, sa taas, sa baba, o sa kanan? Kaliwa. Kaliwa. Okay, so si carbon dito tayo mag-start, no? Okay, to follow the octet rule, kailangan natin makabuo. Again, for carbon, kailangan mo lagi makabuo ng 4 bonds. Okay? So, ganyan lang yan. Shortcut. Dito, CJ, ilan na yung bond ni carbon? Where saan? Ha? Where? Ito, yung pinakakaliwang carbon. Ilan na yung bond nitong carbon na to? 1. Ilan pa yung kailangan natin na bonds para mabuo yung kanyang octet rule? 3. Tatlo. Okay, so magkakabit tayo ng 3 hydrogen. Okay? Nagets? Clear? Sarap ng kain mo. Ano yan? Almusal? Si Christy. Christy. For this carbon, ilan na yung number of bonds? Ito, yung carbon dito. 4 po, sir. 4. Makakapagkabit pa ba tayo or hindi na? Hindi na po. Okay, so pabayaan na natin si carbon na yan. Si Colleen, yung carbon dito sa taas, ilan na yung bonds natin? 2 po. Ilan pa yung kailangan natin for the octet rule? 2 din. 2. So makakapagkabit pa tayo ng 2 hydrogen. Okay? So carbon dito sa kanan, si Eldridge. Ilan na yung bonds ng carbon dito sa kanan? Ito. 3 bonds na po. 3. Ilan pa yung pwede natin ikabit? Isang hydrogen bond na. Isa. No, tama ka, Eldridge. Isa na lang pwede natin ikabit. Okay? So next, we have Nashlyn. Saan mo gusto? Yung pa kanan o yung pababa na carbon na bibilangin? Sa baba po. Sa baba. Sige, Nashlyn. Itong carbon sa baba, ilan na yung bonds niya? 2 po. Ilan pa yung pwede natin ikabit? 2 rin. 2. 2 hydrogen. Okay? Okay, so follow lang natin yung logic ni Nashlyn, no? Si Nicole. Okay. Nicole, sa pakanan, dito. 2 na lang po, sir. 2? Sabi nun. Sobra Ay, ka. hindi. Isa na lang po. Isa na lang. Bakit isa na lang? Kasi meron kang 1, 2, 3. Okay? So, 3 na yung bonds niya. Isa na lang pwede mo ikabit. Okay? How about for carbon na to? Ganyan na tayo. Kay Faith. Saan po, sir? Itong carbon na to. Ito. Ilan na yung bonds niya? Isa na lang po. Isa na lang 3 pwede po. natin. 3 yung bonds niya. Isa na lang yung pwede natin ikabit. Tama ba ako? Apo. So, 1, 2, 3, 4. Okay. How about itong carbon na to sa pinakadulo? Si Irish N. Irish N? 3 pa po, sir. 3 pa, ano? Kasi isa lang naman yung bond niya. 1, 2, 3. Okay. How about si carbon dito? Nakakabit kay oxygen. Si Irish B. 2 Dalawa? Ilan na yung bonds niya? Ay, isa pala. Ilan na yung bonds niyan? 3. Itong carbon na ito. 3? 1, 2, 3, 4. 4 na. Ay, oo nga. So, naka-double bond siya kay oxygen. 4 na. So, pwede pa tayo magkabit or hindi na? Hindi na po. Okay. So, hindi na tayo pwede magkabit. Pabayaan na lang natin siya. Okay? And then, last carbon, ito. Pwede pa tayo magkabit. Ilan na yung bonding nito? Isri. Ano po, 2 po. Sa ilan pa pwede natin ikabit? Ano po, 2 po. 2. Okay. Okay? So, kung i-represent natin yung molecular formula nito, pag nag-represent pala tayo guys ng molecular formula, group 4 muna, then followed by 5, followed by 6, followed by 7, and then followed by hydrogen. Okay? So in this case, since group 4 si carbon, 1, 2, 3, 4, medyo madugo lang yung pagbibilang, lalo na pag medyo malaki yung molecule. No?
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So C10. Tapos H, medyo madugo. So 1, bilugan nyo na lang no, para mabilis bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. May nakalimutan ba akong hydrogen? Wala. So C10, H15. Sorry, baliktad pala ako. Hindi pala dapat nasa dulo si hydrogen. Nandito pala dapat. So group 4, followed by hydrogen, followed by group 5, group 6, and then group 7. So ganyan tayo pag nagsulat ng molecular formula. Ha? Group 4 muna, then hydrogen, then group 5. Meron ba tayong group 5 element? Wala. Wala tayong nitrogen tsaka phosphorus. May group 6 element ba tayo? Meron ba, Kelsey? Group 6 element? Sige, si Isri. May correction po doon sa may letter, doon sa may carbon, di ba, itong oxygen, bagos pababa is carbon. Bagos pababa niya po ay carbon ulit. Ba't pa po naglagay ng hydrogen, apat na po yung bonding niya. Dito, no? Oo nga. Opo. Sino sumagot niyan? Anyway, so sorry, may mistake. Di ko rin nabilang. Okay, so H14 lang siya. Okay, thank you for the correction, Isri. Okay. So yan, may group 6 element ba tayo? Meron. Okay, so si oxygen, no? Ilan? Isa lang. And then may group 7 element ba tayo? Wala. Wala tayong chlorine, fluorine, bromine, iodine. So yung molecular formula for this compound is C10H14O. Nagets? Algene? Sam? Clear? Copy? Clear ba? Ano? Sure ha? Clear ha? Okay. How about this one? Same principle, no? How many hydrogens are present and give the molecular formula of the compound? So again, this is a mix of skeletal structure and condensed structure, no? So sir, saan yung condensed structure? Ito. So this is the condensed structure. Mix siya. Drawing muna natin yung carbon. Again, bawat corner may carbon. So may carbon dito, may carbon dito. Huwag nyo na lagyan ng carbon dito sa taas tsaka dito sa pinakakaliwa, ha? Carbon dito, carbon dito, carbon dito, carbon dito, carbon dito, carbon dito. May na-miss pa ba ako? Wala na. Tama ba? May na-miss ba tayo? Wala. Okay, wala naman. And then, mag-attach na tayo ng hydrogen. Sige, si algene. Saan mo gusto mag-umpisa? Sa algene? Sa kanan, sa taas, sa baba, sa kaliwa? Kaliwa po, sir. Okay. So, dito tayo mag-umpisa, algene. Dito sa kaliwang carbon na to. Meron pa ba akong pwede ikabit? Ilan na yung bonds nitong carbon na to, algene? Dalawa po. Dalawa? So, meron kang 1, 2, 3, 4. Nakaapat na siya. Pwede pa ba akong magkabit? Hindi na po. Okay, hindi na. Pababa tayo, yung bilang natin, Sam, dito for this carbon, ilan na yung bonds natin and ilan yung pwede natin ikabit? Naka-4 bonds na po siya, sir. Hindi na tayo pwede magkabit. Okay? How about this carbon sa pinakababa? Si Mafi. Ilan na yung bonds natin and ilan? 1, 2, 3. Balik tatlo po. And then, ilan Isa. pa pwede natin ikabit? Isa. Okay, next we have si Marialyn. Marialyn, ikaw yung tropa ni ni Dea. Lagi ka hinahanap ni Dea sa akin. Opo, sir. Ano ang naging tropa ni Dea? Ilang taon tanda sa'yo ni Dea? Isa? Magkasing age lang po kami na ni Dea, sir. Ako, sir. Ano ba talaga? Baka mas matanda ka pa kay Dea. Ako po ata. Anyway, for this carbon, Marialyn, ilan na yung bonds tapos ilan pa yung pwede natin ikabit? 3 na po. Isa na lang po kulang, sir. Isa na lang. Tama na lang. How about for this carbon, ilan na yung bonds and ilan pa yung pwede nating ikabit? Princess. Sorry, na-miss ko. Si Mariel.
Mariel mo na, bago si Princess. Sir, 4 na po. Apat na. So, hindi na tayo pwede magkabit. Tama ba? Mariel, hindi na tayo pwede magkabit o pwede pa? Hindi na po. Okay, hindi na. How about si Princess? Itong carbon na to. Yung sa pinakataas na carbon. Ito. Ilan na yung bonds niya, Princess, and ilan pa yung pwede natin ikabit? 3 na po yung bonds. Okay, so ilan pa pwede natin ikabit? Isa po. Isa. How about for this one, this carbon, si Rafael? 3 po, sir. 3. Ilan pa Isa pwede na natin lang po. ikabit? Isa na lang. Isa pa. Okay. Okay, last carbon. Itong carbon na to, si Axel. Ilan na yung bonds and ilan yung pwede natin ikabit? 2 na po yung bonds, sir. Tapos 2 pa po yung ikakabit. Okay, so 2 pa yung pwede natin ikabit. Okay, so ilan na yan? Again, follow the convention for group 4, hydrogen, group 5, group 6, and then group 7. So group 4, that's your carbon. Ilan yung carbon natin? 1. Baka ma-miss nyo to ha, may mga ganitong carbon. Yung bigla na lang, hindi nyo pala nasama sa bilang pero meron pala siyang carbon. Okay? So ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, C9. Tama ba? Baka naduduling. Minsan nakakaduling yan. And then, followed by number of hydrogen. Bilugan nyo na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. C9H13. Tama ba? Baka naduduling na naman si Sir. May group 5 element ba tayo? Renz. Sir, ano pa? Group 5 element ba tayo na present? Dito na tayo. Tapos na tayo sa hydrogen. Meron ba tayong group 5 element na present? Yes po, sir. Sino? Nitrogen pa. Okay, so may nitrogen tayo. Ilan nitrogen natin, Renz? Isa lang, sir. So no need to write 1, ha? N na lang lagay nyo. May group 6 element ba tayo, Ann? Sir, yung oxygen po ba? Okay, ilan oxygen natin, Ann? 3 po. So, ang chemical formula natin is C9H13NO3. So, wala naman tayong group 7. Wala namang chlorine, wala namang fluorine, wala namang bromine, wala namang iodine. Okay? So, ang molecular formula for this compound is C9H13NO3. Okay? Clear naman, Rosebel? Sir, Kaya clear po. i-perfect kung magkukwis ngayon, Shinobi? Gets naman, sir. Okay, may question si CJ. Sir, paano naging 13 yung age? Nasaan yung iba? Okay, so 1. Dito tayo mag-umpisa, CJ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, 3 dito. So, 10 plus 3, 13. Okay, CJ? Baka naduduling si CJ eh. Clear naman. Walang question. Okay. Sige, may question si Sam? Sir, paano po malalaman kung pa-curve po yung sa ano po sa structure po? Kung pa-slant po pala siya. Paano Tapos paslat? hindi straight. What do you mean? Ano po sir, 'di ba sa mga Lewis structure ay sa structure po ng yung ano po yung Paano structure nagaganito? po. Apo sir. Okay, Yung hindi po siya pa straight, yung pa straight po. para hindi magiging straight na ganyan. Tama ba ako? Apo sir. Okay, so for skeletal, saka lang siya nagbe-bend. Okay? Sam? Kasi wala kang, mapangit naman kung ganyan mo i-represent yung carbon mo, di ba? So, paano mo bibilangin kung I mean, yung carbon mo pag straight? Hindi, I mean hindi yan sir sa parang Lewis structure po. Sige, balik tayo sa Lewis structure, yung sinasabi ni Sam, para magkaintindihan tayo. Balik tayo sa Lewis Ayun po. structure. Calculator. Saan Yung ba? ganyan po sir. Yung Paano ganyan po mag-depend? sir. Apo. Ay paano po yung parang sa HOH po sir? Bakit hindi po siya pa horizontal po?
ko maintindihan yung kunwari sa water ba, ito ba yung tinutukoy mo bakit pag dinodrawing ko yung Opo, water? sir. Okay, so Bakit- that's what we call your geometric formula. Saka na natin i-discuss yan. Okay, may separate topic yan, Sam, for geometric formula. Okay, meron yan